Ito ang Salcedo na makikita sa dulo ng San Manuel. Ang Salcedo ay pinangamunuan ng Barangay Captain si Douglas Torres. Ngunit sa kasamang palad, siya ay nagpapagaling sa hospital. Mabuti na lang mayroon ng isang barangay kagawad na si Manuel Castillo. Kaya't siya na lamang ang aming tananong tungkol sa kanilang barangay. Anong katanungan? Ano pong mahalagang kulturang tradisyon o gawain dito sa aming komunidad na sa tingin ninyo ay tunay na nagpapakilala sa amin? Ating traditional yung mga festival natin pinakain natin dito. Yung ako yung barangay o San Manuel, yun ang pinaka-meaning natin na traditional na festival. Kasi ang pinaka-main na nakukuha natin dito ng agriculture is mga pangalawang sugar cane o yung tubo. Pwede yung tawag sa palay pero may lang so yung irrigation kung medyo hindi masyadong maayos yung irrigation. Kung matanungan, sa paglipas ng panahon, nagbago po bang tradisyon ito? Paano po naapektuhan ng modernization ng teknolohiya? Paano nagbago? Hindi naman nagbago kundi kumunti. Ang tradisyon natin dyan lang, hindi na mababago yan. Pero yung mga magsasaka na nasalatan ng mga bagyo, alam natin yung climate change natin. Talagang masakit sa mga magsasaka. Dahil silang nalulugi sa ating kanilang sakahan ng mga bagyo. Sa mga kapatid, sa mga kabataan, hindi minsan medyo ang tawag dito. Hindi siya tanong nagiging-alibilo sa tradisyon natin yung minsan. Pinipilit. Sa inyong pananaw, bakit po Malaki ang patuloy ito para sa mga susunod na generasyon para malaman nila ang ating tradisyon na ginagawa sa ating bayan. Kung minsayang may sumiparating sa mga kabataan tungkol sa pagpapanatili ng pananaw. Minsan ito sa mga kabataan, ipagpatuloy nila ang tradisyon na gawain. Gawain silahin natin dahil ito ang nagbibigay ng pag-asa sa atin lalo sa mga kabataan. Dahil ang kabataan, sabi nga nila, minsan sila ang pag-asa sa atin. Pero minsan, hindi natin nila lahat. Sila na yata ngayon ang pinaka. Hindi naman yung maraming nagawang mali kung kailangan mabago nila yung mga dapat hindi dapat nagawin sa mga kabataan para may pagpatuloy ang tradisyonal na gawain sa atin dito. Kung pwede po ba kayong na-interview? Oo. Ito po yung unang tanong. Ano pong mga pananim ang karaniwan mong itinatanong? Palay, mais. Pag rainy season, palay. Pag ganitong summer, mga ganitong dyan po na, mais na. Meron din yung palay, pero yung mga may irrigation na kasi nakakagawa sila ng tubig. Pero dito sa amin na ganito, puro mais na. Ayan ang nakikita dito. Minsan gulay, talong. Tamang katanungan ko is, ano ang mga pinakamalaking problema o hamon mo na kinakarapan mo bilang isang magsasaka? Ayun nga, yung pag nagbenta kami, mura yung palay, is mura yung presyo. Ang ginagamit namin, pataba, insecticide, herbicide, ang mahal. Pagpa-tractor ka, yung preparation, tractor, rotor, saka yung bayad ng tao na kagayan o inuupahan ko yung tao para magpatubig, mahal din ang bayad nun. Tapos pag nagbebenta kami, mura ang palay, mura ang mais.
paano kami makakabawi? Paano yung pamilya namin? Kagaya nyo, anak ko kayong tatlo, mapapaaral ko ba kayo? Ganun ang presyo ng ano. Ito talaga tama yun. Yan talaga ang Mahalagang malaman natin ang kultura ng bawat komunidad dahil dito natin nauunawa ng kanilang tradisyon, paniniwala at pamumuhay. Sa pamamagitan nito, natututo tayo rumispeto sa pagkakaiba-iba at mas nagiging maayos ang samahan sa lipunan.